Masayang araw po mga ka-PL. Kita nyo itong mag-amo na ito. Si Bongbong Marcos at si John Vic Rimulya, mga kababayan. Sila-sila po nag-uungasan. Sila-sila po walang respeto, mga kababayan. Kung natatandaan po ninyo, kung di ako nagkakamali, February 1, o sa mga buwan na yan, February, mga kababayan, inutos po ng DILG itong anti-EPAL policy, mga kababayan, sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno. Okay. Ibig sabihin, bawat tanggapan ng gobyerno o mga politiko na mayroong gagawing serbisyo publiko, mga kababayan, bawal na po maglagay ng mga tarpaulin, letrato ng politiko, pangalan, ipinagbabawal yan. Kasi nga, anti-EPAL policy, lalo na ho ngayon, nalalapit na po ang eleksyon, which is okay po ito, para po hindi magamit sa pamumulitika. Pero, mga kababayan, namahagi nga, di ba, ng subsidiya para sa mga tsuper. Pero, kitang-kita po ang pagiging EPAL ni Junior, mga kababayan. Malaking mukha sa isang tarpaulin, may pangalan pa niya. Yung inutos ng DILG, hindi niya po sinunod. DILG, bata niya po ito, mga kababayan. Alam na alam po nating lahat yan. Mga tuta po ito ni Marcos. Pero, yun na nga, sa pamamahagi ng subsidiya sa mga tsuper, naroon po laki na mukha ni Marcos, mga kababayan. Mamaya may papakita po ako sa inyo. Basahin ko lang po muna, mga kababayan. Ayan, mula po ito sa page ng isang Marcos supporter, mga kababayan. Kasi ang pangalan pa lang po ng page, PBBM, Good Governance. Partida ha, sa kanila po ito galing. Hindi po tayo may gawa nito, mga kababayan. Baka mamaya sabihin nila, fake news ka naman, gumagawa ka naman ng kwento. Hindi naman totoo. May prueba ako, mga tanga. Maraming ang video nakakalat dyan sa social media. Hindi ko lang kinuha kasi ibang mainstream media ang may-ari. Mahirap na, baka makapirate ako. Kayo mga trolls, ha? Mag-comment na lang kayo, hindi namin kayo papatulan, mga buwakan ng ina kayo. Basta kami, issue-based kami. At yun naman talaga ang totoo. Ito po, basahin ko, mga kababayan. Inutos ng DILG ang mahigpit na pagpapatupad ng anti-EPAL policy, mga kababayan. Bawal ang EPAL! Romualdez, bawal ka kumepal! Marcos, bawal kumepal! Lahat ng LGUs at tanggapan ng gobyerno ay dapat alisin agad ang pangalan, mga kababayan. Tandaan nyo po ito, pangalan, larawan o simbolo ng opisyal sa mga proyekto, programa at aktibidad na pinunduhan ng publiko, mga kababayan, ha? Pamimigay ng ayuda sa mga tsuper. Saan ba galing yung pera na yan? Di ba gagaling sa atin yan? Pinunduhan po yan ng publiko sa pamamagitan po ng ating mga tax, mga kababayan. Hindi naman siguro galing yun sa sariling bulsa ni Marcos at Ilocano yan eh. Kuripot yan, mga, mga kababayan. Kaliwanag po, tayo po ang nagpondo noong ipinamahagi po sa mga tsuper kahapon, hindi kay Marcos. Sino ngayon ang EPAL? Ito pa, layunin nito na panatilihing nakatuon ang mga proyekto sa serbisyo publiko. At hindi sa personal o politikal na promosyon. Okay? At inihikayat ang publiko. Tayong lahat inihikayat na i-report ang anumang paglabag o ano pang hinihintay natin, mga kababayan. I-report na po natin itong
pagiging epal ni Junior, mga kababayan, sa serbisyo publiko. Pamimigay po ng subsidiya sa mga tsuper. Naroon po ang napakalaki niyang pangalan sa tarpaulin. Litrato niya naroon din po, mga kababayan, para lang masabi niya na eto, may ginagawa ako. Tutulong ako sa inyo lahat, mga tsuper. Unggoy. Loko-loko ka ba? Yung pera kay pinamahagi mo, pera po namin yan. Hindi mo pera yan. Pera yan ng mga Pilipino. Tanggalin mo ang mukha mo sa tarpaulin, Junior. Sa susunod na meron pa kayong pamamahagi ng subsidiya para sa mga tsuper. Tanggalin mo ang mukha mo. Tanggalin mo ang pangalan mo. Huwag kang maglalagay ng kahit anumang logo ng ahensya ng gobyerno. Siguro pwede mong ilagay yung Bagong Pilipinas logo mo na yan. Kasi lumalarawan yan sa buong Pilipinas. Hindi yan sa tanggapan lamang ng presidente, tanggapan lamang ng Senado o Kongreso, kundi sa buong Pilipinas yan. Bagamat ikaw ang may gawa niyan, Bongbong Marcos, ang Bagong Pilipinas logo na yan. Pero okay na sa amin yan, kaysa naman yung mukha mo na para bagang sinasabi mo, eto may ginagawa ko sa kabila ng pagiging ang baho-baho na ng pangalan mo, Mr. President. Ginagamit nyo po itong pamimigay ng subsidiya sa mga tsuper para pabanguhin nyo yung pangalan nyo. Talaga nilagay nyo sa tarpaulin ang mukha nyo at ang inyong litrato. O ito po, mga kababayan, i-report natin to. Sila po may sabi, mga kababayan Hindi ho sa atin ang galing na i-report natin ang ganitong klaseng mga aktibidad ng isang politiko. Sila po ang may sabi niyan. Kaya di ba? DSWD. Okay na sana kung DSWD lang Logo ng DSWD, pangalan ng DSWD, okay na tayo dyan. Huwag lang maglalagay ng mukha ng sekretary ng DSWD. Epal pa rin yan. Eto liwaliwanag para sa mga tsuper. Nakalagay. Binilugan po mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong Marcos daw nakalagay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Nariyan po yung mukha niya, mga kababayan. Anti-epal policy. Ano na? John Vic Rimulya. Anong gagawin mo dito, John Vic? Amo mo ito, sir. Ito pa, pangalawang litrato. Ayan. John Vic Rimulya, DSWD. Cash relief. Assistance para sa mga tsuper. Ganun pa rin po, mga kababayan. Serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Nandyan na rin po. Maliwanag yan baka mamaya kasi sabihin nila gagawa-gawa lang natin yung tarpaulin. Kaya ipanakita ko po, dalawang litrato, magkaiba po ang angle. Nakatagilid, isa nakaharap. Para maipakita ko natin sa kanila na lumalabag etong si Junior, mga kababayan, sa iniutos ni John Vic Rimulya na anti-epal policy. John Vic Rimulya, ang amo mo, hindi sinusunod ang utos mo. Okay lang sa'yo yan? Wala kang gagawin na action? Sa bagay, amo mo naman yan. Yan naman ang naglagay sa'yo dyan. Natural, wala kang gagawin. Kundi mapapakamot ka na lang sa ulo. Anak ng tutsa talaga to si Bangag. Inutos ko na nga na bawal. Ginawa niya pa. Wala kang magagawa. Bangag yung amo mo Anti-epal policy pa kayo? Ano nangyari? Sinunod ka ba? Ng amo mo? Baka mamaya, John Vic, pag ito nangyari sa Davao City, halimbawa na lang, namigay ng tulong din ang lokal na pamahalaan ng Davao City, Mayor Baste Duterte, halimbawa lang, namigay, kunwari, sa mga tsuper din,
sa Davao City at accidental na nailagay ang kanyang pangalan. Baka mamaya napakagaling ninyong aksyonan ha. Napakabilis ninyong umaksyon. Pero dito, sa mismong presidente ninyo, wala kayong ginagawa. Kaya mga kababayan, tayo na lamang po ang mag-report nito. Sinabi naman po ni John Vic o na agad daw po i-report pag nakakita tayo. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kababayan? Kilos na! Magkakataon na po natin ito, mga kababayan, makaganti sa mga bangag. I-report na po natin itong pagiging epal ni bangag, mga kababayan, ha? Ay, ito na nga lang yung pagkakataon na maire-report natin sila sa kabila na napakaraming korupsyon na wala tayong magawa kundi puro ingay lang. Na imbestigahan ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Imbestigahan, ipatawag lahat ng mga pinangalanan ng 18 ex-marines. Wala silang pake. Hindi ho nila tayo pinakikinggan dyan. Kaya ito na ho ang pagkakataon natin, mga kababayan. Report na. Tara na. Ayos. O ito pa, mga kababayan, isa. Etong tungkol naman po sa naging post kahapon ni Congressman Leandro Libiste. Gabi na kasi, masyado yun Gagawin ko sana ng video, patulog na po tayo, mga kababayan Nakatanggap di umano ng sulat si Congressman Leandro Libiste, mga kababayan, mula sa Palasyo Malacanang. Possible, utos ito o mismong galing po ito kay Junior na nagpapasalamat di umano si Marcos o ang Palasyo Malacanang kay Congressman Leandro Libiste. Pero nung makita po ng ating mga kababayan yung post na yon ni Congressman Leandro, nagulat ho sila kasi dinilit po dinilit ni Leandro. Teka, sandali, parang nakatanggap din yata ng maleta si Libiste. Binago niya. Intindihin na lang po natin si Batang Promil. Kasi hindi po sanay magtagalog yan. Sanay yan sa English yan. Maaring nagkamali lang siya sa kanyang caption, sa kanyang post. Kasi nga Tagalog, para maintindihan natin lahat, binago niya, baka may mali. Kaya ito po ang tama. Kaklaruhin ko lang, inayos lang ni Leandro Libiste ang kanyang caption. Walang ibig sabihin yun. Kaya wag niyo po lalagyan ng mali siya yung pag-delete ni Congressman Leandro Libiste, mga kababayan. Sa una niya naging post, itinama niya lang po. Ito po yung totoo niyang post, mga kababayan. Basahin ko na po. Natanggap ko itong sulat na nagpapasalamat sa aking tapat na na paglilingkod sa bayan. Ibig po bang sabihin aprobado ng pamahalaan ang paglalabas ko ng ebidensya tungkol sa korupsyon? Nagtatanong siya. Okay. Maraming salamat po kung ganon. Kung mali ang aking pagkakaintindi, pakitama na lamang po ako habang inihahanda ko o abang inihahanda na ang season 2. Nako, Congressman Leandro Libiste, hindi ka sasagutin yan. Nakakahiya yan sa parte nila. Nasabihin nila, ay Leandro, hindi yan ibig sabihin nagpasalamat kami dahil sa pagpapalaganap mo tungkol sa korupsyon. Hindi ka sasagutin yan, Congressman Leandro. Takot nga silang mailabas ang katotohanan. Hindi ka nila pasasalamatan. Ituloy mo na lang, sir. Yang sinasabi mong paghahanda mo o paglalabas mo sa season 2, ituloy nyo na lang po, sir. Huwag na po kayong magpaalam sa Palasyo Malacanang at hindi ka sasagutin yan. Ayan po yung kita nyo naman po siguro, mga kababayan, yung mismong liham ni Junior yata ito. Sabi ho dito, Dear Representative Libiste, on this special day, I join your family and colleagues in celebrating not only your birthday but also the life you have lived in service
to others and to our country. Ang ganda pakinggan mga kababayan, no? Ang sarap pakinggan, pero pambobola lang ho yan. Congressman Leandro, wag na po kayong magdalawang isip. Ilabas nyo na po yung iba pang ninyong nalalaman. Ituloy nyo na po itong season 2 na ito. Nakaabang ho kaming lahat. Wag nyo na pong sabihin na pakitama lamang po ako. Ayan. Tama po talaga kayo. Tama po kayo sa ginagawa ninyo para sa amin. Tama po yung ginagawa ninyo. Wag nyo pong hintayin na mismong ang Palasyo Malacanang magsabi sa inyo na itigil mo yan. Oh, sigurado ipapatigil nila yan. Masisira sila dyan eh. Damay nga ang presidente. Natural. Leandro Libiste. Ipapatigil nila yan. Mali itong sinabi mo dito. Kung mali man ang aking pagkakaintindi, pakitama lamang po ako. Kasi hudang mali o tama man ang pagkakaintindi mo, Congressman Leandro Libiste, ituloy nyo po ang laban ninyo. Laban nyo yan. Laban din po yan ng mga Pilipino na nakasuporta po sa inyo, na nanggigigil na mailahad ang katotohanan kung sino talaga ang mastermind o nasa likod nitong napakalawak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya si hudang tama o mali ka, sir, sa pagkakaintindi mo, ituloy mo, ilabas mo ang season 2. Yan lang po ang panawagan naming mga nakaantabay na sana mayroong makulong na mga big fish, mga mastermind sa korupsyon. Kayo na lamang po ang inaasahan namin ngayon na Congressman Leandro Libiste, kasi ang Senate Blue Ribbon Committee, malabo na po yatang magbukas yan. Hindi na po yata didinggin itong korupsyon sa flood control, at parang hindi po yata nila ipapatawag ang 18 ex-Marines. Kasi parang nagbabala na si Ping Lacson na kung sakasakali daw makitaan na nagsisinungaling itong 18, ipapakontempt. Napakadali lamang po hanapan ng mali yang 18 na yan. Lalo-lalo na ang makapangyarihan si Ping Lacson na masasabi nating parang tuta ng mga bangag, mga kababayan. Siyempre maghahanap ng mali yan para maipakontempt niya yung 18. Tatakutin niya, higit sa lahat, para wag nang humarap sa Blue Ribbon Committee. Wala hong mangyayari, sir. Kung pati ang Blue Ribbon Committee nga mismo parang ayaw ng buksan itong investigasyon na tungkol dito sa 18 ex-Marines, tapos kayo ititigil nyo pa. Meron pa kayong pasabi-sabi na pakitama po ako kung mali ang aking pagkakaintindi. Uulitin ko, sir, pangatlong beses ko itong inulit, kasi hudang tama ang pagkaintindi mo o mali. Tama naman po ang ginagawa ninyo na isiwalat ninyo sa publiko ang tunay nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Ituloy nyo po ang laban nyo. Kami, nasa likod nyo kami, sir. Nakasuporta sa iyo ang taong bayan. Sana huwag kayong madala at mahulugan ng 5 maleta. Kagaya ng nanay mo di umano na nakatanggap ng maleta. Mga kababayan, mamayang gabi, ibibigay ko po sa inyo, mga kababayan, ang panibagong listahan ng mga nakatanggap po ng maleta at kung magkano po ang mga nilalaman ng kanilang mga maletang natanggap. Kasi bitin na po tayo sa oras, magsisimula na po ang programa. Okay, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.